Samahan nyo nga pala kami guys sa aming biyahe ni Love. First time na yung magkotse, pupunta tayo ng Pantabangan. Meron kasi magandang pasyalan dito guys sa may malapit sa may Pantabangan Dam. Yung tanong mo talaga yung dam. Hindi nga rin pala siya kalayuan pag galing ka ng Aurora, kaya pumunta na kami. Siguro at mga 1 hour lang mahigit ang biyahe pag nakakotse ka, pag mabilis naman yung takbo. At syempre pag wala kang masyadong nakasabayan sa may bundok, kita naman natin minsan kahit na nasa may probinsya na tayo, kaya sa bundok nagkaka-traffic pa rin dahil sa sobrang dami ng mga bumibisita sa Aurora. Nga pala guys, dito kami duman sa may kabilang daan, hindi dun sa may dating 17 Hams dahil one way na yon. Dito ka dadaan talaga pag papunta ka na sa may Pantabangan o lalabas ka ng Cabanatuan o kaya Nueva Ecija. Maganda rin yung tanawin dito at maganda rin siyang daanan guys. Hindi naman pangit yung daan. Medyo may rough road lang pero okay pa rin naman siya. Ibang-iba nga talaga guys pag nakakotse. Yung tipong ibang-iba kasi pag nakamotor, di ba? Pag umulan, pag may mga alikabok sa daan, pag may mga nasundan kang truck na may mga kargang buhangin, talagang tatamaan yung mukha mo. Talagang madumi ka. O kaya pag umulan nga, di ba? Maulanan ka talaga. Kailangan mo magsuot ng kapote, helmet. Parang nakaka-stress din minsan ano. So yun yung na-realize namin nung subukan namin magkotse. Talagang ibang-iba talaga siya. At higit doon syempre parang mas less sa disgrasya kasi nga pag nakamotor dadalawa lang yung gulong. Minsan may time talaga na madulas yung daan, matutumba ka, at saka yung mga aso na biglang tatawid, yung mga ganun bang senaryo sa may kalsada. Yun yung kaibahan talaga pag nakakotse. Protektado ka sa loob. At ayun nga guys, dahil hindi pa kami nagumagahan, dumaan muna kami rito sa may Sagada, sa may Pantabangan na to ang pagkakaalam ko, para kumain na rin. At pag pupunta kami rin sa may pupuntahan namin, hindi na kami rin kakain kasi alam naman natin sa mga ganung pasyalan ay talagang mahal ang pagkain. Kaya yan, kain tayo. Di ko na nga pala na-videoin guys yung kumain kami dahil alam nyo naman ako, shy type. Hindi ako mahilig mag-video pag sa mga ganyang maraming tao, tsaka yung pagkain, gano'n. Kumain dyan. Wala ko na gano'n. At ayun na nga guys, malapit na pala tayo sa may papasok ng ating pupuntahan na resort. So ito nga po pala yung George Point. Ayan, so ang daanan niya rin po ay dito sa may Farm de la Mare. So kakanan po tayo dyan, sa may pakanan na yan. Naisipan lang kasi namin pumasyal guys dahil nagdayo pa ako ng araw na yan, Sabado. So ayan, nagkaroon kami ng time na pumasyal ni Love. Dahil parehas kami may trabaho ay minsan ang hirap ng magkaroon ng time na ganun yung parehas kayong walang pasok. Kaya yan, pumunta kami sa may Pantabangan galing Aurora. Kahit na maraming pasyalan dito sa amin sa Aurora ay mas maganda pa rin yung lalabas ka sa may ibang lugar naman para ma-feel mo naman yung ibang lugar katulad nito sa may Pantabangan. Una nyo nga po palang matadaanan yung Farm de la Mare. Ito po sa may bandang kanan yung may mga tao na yan. Tapos dito po yung daan sa George Point. Dire-diretso nyo lang po yung daanan na yan. Ayan, nandito na po tayo. Parang siguro ang tansya ko mga 500 meters lang yung layo niya sa Farm de la Mare. Kung di ay po ako nagkakamali. So ayan na, dito na tayo sa may entrance. Ito nga po pala yung unang gate. Hindi po pala dito yung sa may parkingan. So yung parkingan po nasa may second gate. So ayan, magpapa-register po muna tayo dito sa may kanilang reception para yun, makapasok na po tayo. Maganda rin naman pala dito guys. So ito nga po pala yung pinaka-reception nila, parang hindi lang halata. So ayan, pumasok na po tayo. At nung tatanungin ko na nga po pala kung magkano yung entrance dyan guys. So all in naman daw yun, package. Pwede kang maligo sa may swimming pool nila, malilibat mo yung sa may dinosaur, ano ba yun? Dinosaur farm ba ang tawag doon? Tapos meron din naman silang shuttle nga Pero nung tinanong ko, 1,000 lang kasi dala ko dyan. 699 pala yung bawat isa per head So yun, parang napaisip din kami dyan kasi nga medyo mahal na rin pala siya. Pero sinubukan pa rin namin kasi akala namin malawak siya at maraming may enjoy na baka may rides ganun sa may loob. Ang balak lang kasi namin guys, hindi kami magtatagal dito, kumbaga mga ilang oras lang tapos alis na rin kami, kaya parang hindi ko may enjoy Kaya parang namahalan talaga ako. Kung sa bagay, isang araw na rin nga pala kasi yun. Kaya ako naman nasabi guys na parang hindi sulit yung 699 sa may ganitong klaseng resort o kaya pasyalan. Ay syempre marami na rin kasi tayong na-experience na lugar pagdating sa mga pasyalan na ganyan. Sa Baguio, sa Tagaytay, sa Batangas. Parang kung ikukumpara mo lang kasi yung presyohan nila, ayan, parang napakataas
Hindi naman tayo walang pera, no? Parang kung ikukumpara mo lang talaga sa iba, anong mas mahal talaga siya. Shuttle. Shuttle din, no? Ay tayo. Love. Love. Ito tayo. Shuttle. Bagyo. Ay, kuya. Paikot ba yung daan dito, kuya? Pag ganun? Opo sir, di bali dito po sir, maglalakad lang po kayo. Paikot po siya, ang labas po niya pinakadulo po. Pero sa dulo naman po, may shuttle naman po mamaya pag-packet po kayo. Dito yung hintuan. Morning po. Morning po. Dalawa yung spot nyo, ma'am. Ano? Respond po niyo ang dalawa po. Apo. Dalawa. Baka may kasama pa sila, ma'am, sa taas. Ala na po. Wala na po. Ito na po yung ating tent. Apo, dadaan lang po sa loob ma'am at pag medyo madulas naman po. Sige po. Ano yun yung Dino Park? Tirang ko po kayo dito sir. Sige po. Saan ito ba yun? Ito tayo love dito. George Point. Pasok tayo dito. Tumutugtog. May speaker doon. Umagalaw oh. Umagalaw yung puno. Ay malambot pala yun. Akala ko matigas. Ito. Akala ko matigas. George Point. Namasyal na. Ang best ng oras na pa. Anong oras na dyan? Ha? Maganda? 9:55. 9:55. Wala yun oh. Magalaw-galaw yung mata niya oh. Tapos sinama mo sila Ivan eh ano? Naggaling sila dito. Ay? Ano ba pagkain pala dito? Ang laking langgam oh. Gagi. Gumagalaw pala yan. Ang langgam. Ito naman to tubi. Gagalaw din siguro to ano. May sensor siguro to pagkuhan. Dadaan ka. Ayun. Si Kuya nagpapagalaw. Hindi. Saan mo? May daan din pala ron ano. May maliit na tulay. Butterfly. Nadamo ng isa oh. Laking tipaklong oh. Gayaman oh. Ay paikot lang siya. Laking gayaman guys. Mayaman ba yan? Kulit eh ano. Ganda ng daan niya oh. Naman yun oh. Sa Lagubang. Sa Lagubang. Sa Lagubang? Ay kuto ba? Ay gagamba. Gagamba yata. Iba yung hugis eh no. Hindi magalaw sa kanya oh. Ano yung kaya may sensor ano pag may dadaan? Kala ko kung nagpapagalaw. Pero yung iba sir, naka-timer na po. Ito parang kwan. Parang? Ipunan ng tubig ah. Buhayaw. Ay si Marcos. Yung kaya gumagalaw kaya ano. Liit na ano. Yung makina kaya ito. Ay meron. Ang dami dito. Ano dito? Kulit eh ano.
Ang laki. Oh. Oh. Kulit eh, no? Ang laki din. Spinosaurus. Ayan guys, so napaisip lang ako kung bakit ganun kalaki yung presyo nila. Ay siguro dahil kung nakikita nyo yun, yung kasama namin na lalaki, siya yung nag-a-assist sa amin kung gusto namin magpa-picture. Tapos syempre kung may anumang mangyari dyan, nakasunod lang kasi siya sa amin eh. Tapos ang iniisip ko pa, siguro dun sa may shuttle, kaya ganun kalaki yung ano niya, yung rate. Tapos meron pa kasi dyan mamaya makikita nyo may mga mascot pa nalalabasin na dalawa. So siguro sa may ganong special treatment kaya siguro siya may pagkamahalan no, sa entrance. Oo, siguro sasabihin nung iba na namamahalan ka lang kasi wala kang pera no. Pero kasi kung ikukumpara nyo kasi sa iba lang, di ba? Ay talagang may kamahalan nga. Yung pala yung ano, yung malaking ibon. Kulit eh, uy. Gumagalaw din pala. Nakatayo nga. Kulit. Bumulog. Pag bata tuwang-tuwa rito. Ano nangihingi sa'yo? Ano lang ganyan, no? Yung malalaki. Kunwari tinumba ng ano. Ang laki. Kanto rin eh, no? Ano, kunwari tinumba niya yung kan. Ganda pala dyan, no? Ano? Nakawak din, ano? Picture kaya tayo rito, labo. Eh, kuya. Picture tayo rito, lab. Doon. Ay, sa taas? Oh, sige. Laki. Gumagalaw din kaya to? Gumagalaw pa ba ito, kuya? Hindi. Ah, hindi na, ano? Ang laki, oh. Tagal din sigurong ginawa yung mga yan, ano? Saka yung unang dino park lang nung sir, yung may mga insect po kanina ang daan natin. Yung sa una lang na ganon. Yung pa ikot lang po ito. Ah. Dahil rin palang mga bahay doon, ano? Ang daan kaya yan? Saan? Yung mga bahay na yan, oh. May mga daan ba yan dyan, kuya? Makalsada? Meron sir kasi may mga nagtatanim po dyan. Pagka Ah. tapos yung tubig ko po. Buti hindi naaabot doon, ano? Sir, Buti. Tapos siya, naalala ko guys, yan, sinundo nga pala kami dito ng shuttle. So galing dyan sa may baba, ay akit kami ulit doon, sakay-sakay ng shuttle. Kami lang yung isasakay ah. So kaya may nakasunod sa amin na isa na may radyo. Tatawagin niya lang yan pag gusto na namin umakyat. Tapos yun, akit na. So yun yung sinasabi ko kanina na parang kaya siya tumaas o kaya mahal yung presyo dahil siguro sa ganyan, treatment na ganyan, ano. Yan. So mag-comment na lang kayo guys kung sakto lang ba yung presyo na yun. So 700 pesos para sa may one day tour sa may ganyang klaseng lugar sa Pantabangan. So para sa akin naman ay okay na din. Kaso nga lang talaga pag kinumpara mo kasi sa iba, mataas talaga siya eh. Doon nga lang sa may Baguio, sa may
Igorot Stone Kingdom. Kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 200 lang yata yung entrance doon. Hindi ko alam kung magkano. Basta hindi siya abot ng ganyan kalaki. So, Baguio pa yun ha. Siyempre, pag Baguio, city yun. Tapos, sikat pa yung lugar. Dapat mas mataas yung mga ganun. Hindi katulad dito na pantabangan lang. Tapos, ganun kalaki yung presyo. So para sa akin okay na rin naman. Tsaka ang kagandahan kasi dito pag may kasama kang bata, so may mga dinosaur na yon, talagang mag-i-enjoy yung mga bata na yan. Tapos pag ang trip nyo ay maligo dun sa may swimming pool nila na may white sand na parang beach kasi ang tema nun eh. Yun, so matutuwa rin yung mga bata ron. Tambay muna kami. Bel-bel. Ano kumain din naman? Bel-bel yan. Bell. Maganda rin kasi may shuttle eh. Pag napunta ka sa baba, hindi ka maglalakad ano. Pagkatapos nga rin sa may baba guys, ay umakyat na kami rito sa may bandang taas. So yan, meron pa nga palang isa dito, itong iconic na parang anong bansa ba yun? Parang sa United Kingdom ba yun? Yung ano to, mga windmill na ganyan. Tapos may mga kotse dito na mga sinauna. Guys, dito nga pala sa may taas ay may artificial na Bermuda na ganyan. Tapos andito yung pinakang windmill nila na expert sa ibang bansa. Tapos may upuan dito. Tapos merong bahay na maliit na ganyan. Hindi nga namin nakakit yan eh. Tapos may dalawang upuan dito. Pwede kayong magpa-picture dyan dalawa. Or mag-picture kayo ng sarili nyo. Or TikTok. Yan, maganda dito sa may gawin na to. Dahil ang ganda nitong kanyang bakod. Ang ganda talaga ng asawa ko. No? Tapos, ayan. Yung bakod na puti na to. Tapos may mga ilaw-ilaw na ganyan. Napakaganda rin ng mag-picture dyan. Tsaka mag-TikTok. Nag-TikTok nga kami dalawa dyan eh. Parang nabudol na naman niya ako kasi mahirap naman siya tanggihan. Tapos ayun, mayroong ginagawa sa may likod na parang inspired siya sa Disneyland kasi nga mga tusok-tusok na gano'n yung mga bahay. Tapos ito, ganda rin guys ng tanawin talaga. Ayan. So yun lang naman yung ginawa namin dito, nag-TikTok, nag-picture lang kami dyan. Tapos umuwi na rin kami guys. So ayun, sana may na gusto ko kayo sa ating parang review na rin ano, sa may lugar to, sa may George Point. So ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo. Like, share, and subscribe nga po pala sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating channel. Na-miss ko kayong lahat. Bye bye.